Shoutout mga kabus-boss. Andito tayo, mag-symbol tayo, mag-install tayo ng how to install the sliding door mga kabus-boss. So, kailangan muna natin kunin yung sukat nito from the bottom and to the top. Kasama yung pinaka-frame niya na, and then yung spacer niya dapat kasama din mga kabus-boss. Kunin natin yung tamang sukat. So, bali dapat kasama na din to. And then yung pinaka cover. So, yung sukat niya mga kabus-boss is 207 inches. Then, kukunin natin dito from the taas going to down is 207 din syempre. So ayan na, nasukatan na ng ating kabus-boss. And then kukunin natin yung pinaka level niya dito sa taas para sa ruler na ilalagay natin. Yung ruler niya mga kabus-boss is may habang, anong sukat nito kaya kaibigan? Yung ruler niya mga kabus-boss is 2 meter. 200 cm yung sukat niya. So kumuha tayo ng 200 cm mula dito sa pinakakanto niya papunta dito sa pinakakanto. So kailangan natin ng 2x4 kahoy mga kabus-boss para sa top. Bali, siya yung magsisilbing hawakan ng pinaka-ruler kasi hindi siya umabot dito. Napansin nyo, meron ng dating butas mga kabus-boss. Kinakailangan natin na wood. Yung wall nila, no? Oo. Katal eh. Wala ba yung problema? Yung problema, yung wall nila. So, yun lang mga kabus-boss ang kailangan natin. Isang 2x4 lang. 2x4 to kaibigan, no? Yan yung pinaka magsisilbing hamba dyan sa taas na maghahawak sa ruler niya mga kabus-boss. Siyempre, sukatin natin kung libilado ba. Kaso mga kabus-boss, medyo may problema yung pinaka-walling nila kasi katal siya. Pero okay lang daw yan, sabi ng ating master carpenter. So, next step natin mga kabus-boss is, so kailangan natin mga kabus-boss barena yan. Para tumibay syempre, kailangan natin lagyan ng barena. Siguro mga ilang kaibigan? 3, 4? Apat na barena, apat na tornilyo mga kabus-boss. 1, 2, 3, 4. So ayan, lalagyan na natin siya ng musmar. So mga kabus-boss, kailangan natin kumuha ng sukat na 19 cm para ilagay natin tong pinaka kakapit dun sa roller niya, yung pinaka gulong niya. Kailangan may sukat siyang 19 cm mga kabus-boss. Ayan. Yan yung pinaka technique kasi dalawang roller siya. Kukuha tayo ng 19 cm. Take note mga kabus-boss, yung sukat ng pintuan niya is 98 cm. And then yung pintong paglalagyan natin is 1 meter. So bali meron siyang gap na 2 cm. And sabi naman ni sir, siya na lang maglalagay ng frame
na 2 cm yung gap. Siya na yung maglalagay. So ayan, nakuha natin yung Sentro. Center siya. okay. Kailangan mga kabusbos, nasa center yung paglagay natin nung pinaka bracket para hindi kakalog-kalog pagka na ano. Kunin natin yung pinaka center ng pinto, yung kapal. And then mga kabusbos, yung kinuha nating 19 cm 19 cm yun kaibigan. Tama. Igigit na natin tong pinaka bracket. Ayan, may gitna siya. Kukunin natin yung pinakagitna ng 19 cm mga kabusbos. So technique lang mga kabusbos, wala tayong masyadong gamit, kaya pako yung gagamitin natin. Bubutasan muna natin and then tirahin natin ng tornilyo. Kaya yan mga kabusbos, ginaganyan natin kasi para hindi mag-crack. Tama ba ako kaibigan? Kailangan natin na bigyan muna ng butas yung ano, o kailangan lagyan muna natin ng wing yung gagamitin nating musmar para hindi mag-crack yung pinto. Kasi once na mag-crack mga kabusbos, wala na, damage na yan mga kabusbos. So yun yung pinaka-technique natin. Kukunin natin yung pinaka-sentro and then yung sentro ng 19 cm na sinukat natin. Then babanatan natin ng pako para may sariling butas na yung paglalagyan natin ng musmar. So ayan mga kabusbos, nailagay na natin yung pinaka bracket para sa reeling nya para isabit dito. So after nyan mga kabusbos, ito naman yung itutornilyo natin sa taas para sabitan itong nilagay nating gulong. After nyan mga kabusbos, makikita nyo is kakabit na natin yung pinaka taas. Ganyan lang siya mga kabusbos, salpak lang. And then kukunin natin yung pinakasukat dun sa taas. Ito, dito lang yan kaibigan. So yung pinakasukat niya mga kabusbos is 26 double check natin mga kabusbos yung sukat kasi isasalpak na natin siya. Musmar na natin. So not sure lang mga kabusbos, kapag kinuha na natin ang sukat mga kabusbos is kasama na to. Sukat mula doon sa baba ng pinto punta dito sa taas, kasama tong frame mga kabusbos. And then kukunin natin yung pinakasukat naman dito mula sa taas papunta sa baba. Yung sukat natin mga kabusbos is until lang dito sa parke kasi medyo may gap kung ibababa natin ng husto dito sa tiles and then magkakaroon siya ng parke, magkakaroon tayo ng problema, baka maging back job. So bali mga kabusbos, kunin natin yung pinaka level nya kasi ito yung ilalagay natin dito mga kabusbos, is yung roller nya, roller frame dito sa taas, kaya kinukuha natin yung pinaka level.
So ito na yung frame natin mga kabusbos. So kailangan natin kunin yung sukat ng butas mula dun sa kaliwa ng pintuan papunta sa kanan para makuha natin yung pinaka patatamaan dito sa kahoy mga kabusbos. So ayan siya mga kabusbos, tumama naman. Anong problema natin dyan, Kapitan? So ito yung pinakalak ng mga kabusbos. Mula dito kunin natin yung sukat ng pinto hanggang dyan 98. So i-clear lang natin dito sa paglalagyan natin ng pinaka railing nya. Ayan, medyo tagilid yung bubutasan natin. So yan ang mga kabusbos yung pinakasukat nya para mailagay na natin yung pinaka railing nya. So bali meron siyang gap mga kabusbos na 3 cm kapag binuksan yung pinto. Kasi meron stopper dito mga kabusbos sa kanyang pagkaka-flooring. And then yung pinaka-stopper din nito is mayroon din siyang gap na 1 cm. Kaya pinaliwanag muna natin sa customer na magkakaroon ng 3 cm gap pagka binuksan yung pintuan niya. And then gaya nga ng sabi ko kanina mga kabusbos, yung kanyang pintuan is 1 meter and then yung pinto naman na ikakabit natin is 98 cm. Kaya kapag ka sinarado mga kabusbos is may gap din na 2 meter. Kapag inopen naman mga kabusbos, merong gap na 3 cm. So ganun kakomplikado mga kabusbos ang paglagay ng ating sliding door. Kailangan talaga is yung kasama mo is talagang master para walang bulilyaso mga kabusbos. So ayun na, nakuha na namin yung pinakasukat ng railing. Ipipix na lang natin yung railing and then kabit na nung pinto. After nyan mga kabusbos, lagay tayo ng stopper naman dito sa pinakababa ng pintuan. Tapos salpak lang natin, kabit na. So ganun lang kasimple. Tapos yung ating sliding door. So ayun na mga kabusbos, dagdag ko lang din. Syempre bago natin ikabit tong railing, kailangan wag natin kalimutan tong spacer nya. Siya yung pinaka magiging spacer para hindi sumabit yung pintuan natin sa pinaka walling. So ganyan siya ilalagay mga kabusbos para pagka nilagay natin, yan, pagka bukas sara ng pinto hindi siya didikit sa pinaka wall. Kaya ito yung silbi ng spacer natin mga kabusbos.
So ayan mga kabus-boss, yan yung pinaka ano niya. Ano tawag dito kaibigan? Stopper, spacer. Kailangan talaga natin yung ilagay para hindi siya tumama dito sa body. So pagkatapos niyan mga kabus-boss, sasalpak na natin yung pintuan. So baba lang tayo. Ayan siya mga kabus-boss. Kung mapapansin nyo, di ba, may gap siya. Para hindi tumama dito yung pinakapintuan mga kabus-boss. So after nyan mga kabus-boss is ito yung pinaka magsisilbing pinaka parang stopper niya to. Guide. Ito yung pinaka guide niya. Ilalagay natin siya dito. Kung saan tayo kukuha ng saraduhan. Imumusmar natin yan sa pinaka ilalim mga kabus-boss. Kasi ito yung magsisilbing bukasan. Bukasan ng pinto at yan naman yung sarado. Kasi meron siya kabus-boss na guide dito na parang hukay. So bali siya yun magtatama doon mga kabus-boss. Papakita natin mga kabus-boss once na tapos natin tong pintuan. Kasi sasampulan muna natin siya, ikakabit natin tong pinto para makuha natin yung pinaka tamang sukat sa baba. Dagdag tip lang mga kabus-boss. Kailangan ilagay muna natin una yung roller and then taka natin isalpak yung pinto. Medyo mabigat nga lang kaya kailangan talaga dito is 2 tao. Napakabigat ng pintuang ito. So unahin natin ilagay yung roller niya dito sa roller guide and then salpak na lang natin yung pinto ng 2 tao, isa sa taas kasi kailangan maisalpak natin itong ibaba at itaas na musmar niya and then yung washer. So after nyan mga kabus-boss, dito tayo sa baba yung pinaka Kunin ang kininibigan. Kunin. kung medyo sagad yung pagkakababa niya kabus-boss, meron pang isang paraan para i-adjust natin sa taas. Mapapansin nyo yung feeling niya mga kabus-boss, may 2 musmar yun, pwede natin i-adjust para hindi siya dito lapat na lapat mga kabus-boss. So after nyan mga kabus-boss, ilalagay na natin itong pinaka guide nya dito sa baba. Ito mga kabus-boss, ito yung magsisilbing guide nya dito. Ilalagay natin dito sa pinakabukasan mga kabus-boss. Wala sa level yung niya. Taas mo pa kaibigan. So ang silbi nito mga kabus-boss para hindi gagalaw-galaw yung pinto na ganyan. Ito yung magiging silbi niya. Ilalagay natin siya dito. Pinaka gitna niya. Para pag sarado bukas, hindi gaganon-ganon yung pinto natin mga kabus-boss. So bali may kunting problema tayo mga kabus-boss. Yung flooring niya kasi is medyo hindi levelado, wala sa level. Kaya ang gagawin natin is dadayain natin yung pinaka niya, ceiling niya, itataas natin ng konti pagdating dito sa may bandang kanan. Kasi itong flooring niya dito mga kabus-boss, pag isinagad natin yung pinto is dumidikit na sa sahig. Pagdating dito medyo may gap na 0.5 cm. Pagdating naman doon, sayad siya. Kaya dito tayo kukuha ng konting daya sa taas. Kaya inulit natin siya. Itinaas natin ng bahagya. So yun yung mga pinaka guide niya sa baba mga kabus-boss.
ang ano na eh. Yan yung pinaka-guide niya mga kabos-boss para hindi sasayaw-sayaw yung pinto. After niya na mailagay kabos-boss, ibabalik natin yung pinaka-lock sa taas. So yun lang mga kabos-boss, tapos na tayo sa ating project. Sliding door na 98 cm yung lapad ng pintuan. Yung reeling niya mga kabos-boss is 200 cm. 98 cm, and then yung buka ng pintuan niya na pinaglagyan natin is 100 cm, which is meron siyang gap mga kabos-boss na 2 cm. And pagdating dito sa opening mga kabos-boss, meron din siyang gap gawa nitong pinaka handle niya kasi hindi siya kinaya nung hindi siya kinaya nung ating spacer kasi tumatama yung handle dito, kaya meron siyang gap na almost ilang sentimetro mga kabos-boss. So ibabalik na natin yung pinaka lock sa taas mga kabos-boss, na ipasok na natin yung pinaka ilalim. So ibabalik ko yung pinaka lock dito mga kabos-boss para tapos na yung project natin. After nyan mga kabos-boss, ilalagay natin itong pinaka cover nya. Ito yung pinaka cover. Ilalagay natin siya dito sa railing para hindi makita yung pinagmusmara natin. So susuot lang natin mga kabos-boss, pupunta dito sa dulo. Yan yung pinaka-cover niya. After nyan mga kabos-boss, tapos na tayo. So ayun mga kabos-boss, almost na. Tapos na yung ating sliding door na 98 cm. So ayan na siya. Medyo nahirapan kami kasi wala sa level yung flooring. Pero ngayon mga kabos-boss is okay na siya. Yeah, I need something, yeah, but not too much. Yes. You sound like something nice.